Good day guys, Mark here again at welcome back sa channel natin. Today, ipapakita ko sa inyo yung bagong bili nating portable refrigerator. Kakarating lang nito kahapon. Para sa camping namin to. Bale, itong portable refrigerator slash freezer, dual, kasi to parang dual purpose. Pwede siyang freezer, pwedeng refrigerator. Is yung Alpicool C20. So, 20 liters siya. Tapos, pwede siyang i-power using yung outlet, 220 volts. Pwede ring 12 volts yung pag-power sa kanya. Tapos, ang kagandahan nito is parang smart, na rin siya. Smart technology kasi meron siyang app na pwede nyong gamitin para i-control yung temperature niya, yung mode, tapos yung pag-power sa kanya on and off. Gandahan nito guys is sobrang gaan lang niya, tapos compact, kita nyo. Pero ang downside ng pagka-compact niya is, yun nga, 20 liters lang, medyo maliit. Ang gagawin na lang is, mamaya sasabihin ko sa inyo yung diskarte. So out of the box, ang kasama niya is, eto, may kasama na siyang mga adapter. So eto yung para sa 12 volts. Tapos, ito yung para sa outlet. Ayan. So, kakaiba yung niya, yung parang saksakan. Ito. Para doon sa gilid. Dito. Yan. Diyan siya pinapower. Ngayon, ang nagustuhan ko pa dito, syempre, nung pagka-receive ko, tinest ko na agad. Ang bilis niyang lumamig. Tsaka yung gilid niya is parang nagkakaroon na ng frost. Yan. So, ngayon itatesting natin siya using yung outlet. Yung 220 muna. Yung niya, yung loob. Para lang may idea kayo. Yan. Ang ganda nung seal, paikot. Tapos, ito na yung mismong loob niya. For reference na lang, ito is 1.5 Coke. Ayan. So, ganyan siya. Mukha lang siyang maliit sa video, pero actually, spacious na siya. 'Di ba? Kumbaga, eto, 1.5. May natitira pang space siguro na ganyan kalaki. Ewan ko kung paano niya siya i-describe. So, yung diskarte na sinabi ko sa inyo, napanood ko lang din yun sa ibang influencer. Imbis na ganito na 1.5, in can na lang para patayo yung diskarte. Tapos yung tubig, yung mineral water, parang 500 ml na lang yung nilalagay instead of yung 1 liter. So ang daming malalagay na dito na Coke in can or beer o kung ano man yung gusto nyong ilagay. Tapos kung meron kayong frozen goods, siguro, lagyan nyo na lang ng makeshift na divider para hindi humalo yung katas. 'Di ba? Or kung di naman kayo maselan, di sama nyo na lang din. Ayan, ganyan siya kalaki. So, ayan, nasaksak ko na sa gilid. Tapos, also may third option pala to guys. Sorry, nakalimutan ko. Yung 220, yung 12 volts, tapos may nabibiling lithium-ion battery para dito. Medyo pricey lang, parang mga nasa 4,000 yata yun o 5,000. So, start na natin. Yan, saksak na natin. Tapos, i-power na natin ngayon. So, nakaset siya. Syempre, since nakasaksak, naka-detect siya as full battery. Tapos, nakaset siya ng 24 degrees. Ayan. Di ko alam kung naririnig niyo yung compressor. Ayan. So, yun na yung agad yung compressor. Tapos, tingnan natin. Set natin yung temperature niya siguro ng -20. Yung pinakamataas. So, ito, yung nakikita nyo is yung temperature sa loob ng cooler natin, yung Alpicool. Diba? So, kaka-start pa lang natin from 24, 21 na siya ngayon.
Ayan yung Bluetooth icon. Hindi ko mapakita yung app sa inyo kasi yun din yung phone ko kasi nandito naka-install yung app. Ayan, so 21 degrees yung nasa loob nung Alpicool. Siguro paandarin ko muna ng mga 2 to 5 minutes. Then, tingnan natin yung loob. Tapos, ipapakita ko na rin sa inyo yung temp nung sa loob. Yan, yung naka-display dito. Siguro mga 3 minutes nang umaandar yung Alpicool natin. Naka 20 degrees siya sa loob. Walang laman. Tapos, eto, yung nakikita nyong H. Ibig sabihin yan, high voltage. Kumbaga, siya, yung naka-max settings. Tapos, yung sa temperature pala, chinek ko sa app while waiting. Ang pinakamataas nyong pwedeng iset, or pinakamababa rather, na pwede nyong iset sa temperature is negative 40 degrees Celsius. So, sobrang magpo-frozen yun. Again, mga 3 minutes, 3-4 minutes ko pa lang itong pinapaandar. Pero silipin natin yung loob. So, yan. 'Di ba? Ang lamig. Tapos, yan. Makikita nyo, may mga yellow na yan dito. Yan. Hindi kasi kita eh. Pero, may mga frosting na siya sa paligid. Ayan. Lagay natin yung Coke. Tapos, yun, habang nakabukas, bumaba yung temp ng 19 degrees. Ayan. Actually, nung tinesting namin to, parang pinaandar ko lang ng tagal din eh. Siguro mga 15-20 minutes. Ang temperature niya dito is parang nasa 14 degrees. Yan yung nandito. Tinesting ko kasi siya. Sobrang lamig na talaga nung sa loob. Ayan. So, nilagay ko yung Coke. Ayan, nasa 18 degrees na siya ngayon. Mga, siguro 5 minutes na siyang umaandar. So, hintayin lang siguro natin ano ba to? Siguro mga 16 degrees. Then, tingnan natin yung status ng Coke natin. 10 minutes nang umaandar yung Alpicool natin. And, ang temperature niya ngayon is 6 degrees. Ayan, sobrang lamig na talaga. Bumababa pa yan kasi sinet ko ng negative 20 yung temperature niya. So, slowly but surely, papunta na siya doon. 10 minutes pa lang yan ha. So, imagine guys if like 1 hour na yan na umaandar. Baka frozen na lahat ng mga kung ano man yung nasa loob. 'Di ba? Perfect na perfect siya kung ano kayo, yung mahilig kayong magbitbit ng mga frozen goods, yan. So 5 degrees na lang yung loob. Buksan natin. O, 'di ba? Dali, buksan natin yung flash. So ayan yung sinasabi kong frosting. Paikot 'yan. Ayan, paikot. Paikot siya. Yan. Tapos, ito, yung Coke. Yung 1.5. Grabe. Sobrang lamig. So, yung sinasabi kong diskarte sa inyo, meron akong dinalang mga sample para lang may idea kayo kung gaano karami yung pwede nyong ilagay dito sa cooler. So, ito, ilang ml ba tong so 240 ml na in can. Tapos, ito yung 500 ml na mineral. Patayo. Yan. Gigitna natin kasi para masara yung takip. Tapos, ayun yung itsura niya guys. Siguro sa isang hilera, siguro mga 4. Tapos, may space pa yan na pwede nyong siksikan ng bacon or what. Tapos, etong mineral, parang ganun din. 4-4. So, ilan siya? 4, 8, 12, 16. 16 na mineral
yung pwede nyong ilagay. And in can, 16 na piraso. Tapos may space pa siyang matitira dito. Okay, so try natin siyang isara. Ayan. Diba? Kahit para 1 liter kasya. Ang temp niya sa loob is 2 degrees. Ayan. So, yun yung diskarte sa kanya para ma-maximize nyo yung space. Puro in can na lang. Or yun, magdala na lang kayo siguro nung cubes na nasa tray. Yun, pwede siyang ipatong lang dito para kung may bit-bit man kayo, kukuha na lang kayo ng ice. Diba? Naka 1 degree na lang siya. Tapos, papunta na yan ng negative. Hanggang ma-reach niya yung temp na sinet natin, which is negative 20. Ayan. Ang so far, ang nagustuhan ko dito, 0 na. Ang nagustuhan ko dito kay Alpicool is, yun nga, bukod sa meron siyang 1-year warranty, yun, sturdy yung itsura niya. Tapos pagka, yan, kinatok nyo, talagang, para talagang matibay, di ba? Nabili ko to sa Shopee, 8,000 8,000 plus, pero free shipping na yon. Not sure, parang nung nakita ko kanina parang nagmura, parang nasa 7 plus na lang siya. And yung model is C20. Ayan. So, yun na. Nasa negative na tayo. Negative 1 na. And, so far, so good. Wala naman, ingay na kakaiba. Okay naman. Ayan, guys. So, gagamitin muna namin siguro to sa camping. Kasi sa bahay pa lang, testing pa lang yung nagagawa namin. Gamitin namin sa camping. Tapos, bibigyan ko kayo ng feedback pag... yun, yung nadala na natin siya sa camping at nagamit natin siya ng straight ng ilang araw. Kasi usually pag nagka-camp kami, mga 4 days, ganyan. So, dun talaga siya matetesting. So, babalitaan ko kayo kung ano yung honest feedback natin kay Alpicool C20. So, yan. Kung gusto niyo yung mga ganitong klase ng video, feel free to hit the like button and subscribe. Tapos kung meron kayong mga request, camping gears, automotive, parang accessories, or kung ano man na gusto nyo makita sa channel natin, i-comment nyo lang sa baba. Again, Mark nga pala ulit. Thank you so much at kita-kits sa susunod na video.